mapalitan. Oo. Actually, ganito ha. Ito mga kababayan, gusto ko lang pong i-explain sa inyo. Patungkol po ito kay Congressman Erwin Tulfo. Mga kababayan, i-clarify ko lang po. Si Congressman Erwin Tulfo, sa mga nagtatanong bakit hindi pumirma sa impeachment ni Sara, so kampi ba siya? Hindi po siya kampi. Ang ginawa lang kasi ni Congressman Erwin Tulfo patas. Hindi ko siya pinagtanggol dito, i-explain ko lang. Maskin si Camille Villar hindi naman pumirma. Maraming Tulfo ang hindi pumirma. Actually, anak lang yata ni Raffy Tulfo, si Ralph ang pumirma. Actually, si Raffy Tulfo, hindi pa natin malaman kasi senador. Hindi po pumirma si Erwin Tulfo sa impeachment ni Sara. Bakit? Kasi tumatakbo siyang senador. Ngayon, kapag tumakbo siyang senador at manalo, alam naman natin na sure ball talaga yan, pasok. Manalo, ngayon, sila yung isa or siya yung isa sa maglilitis niyan sa Senado. Di ba? Anak at asawa ni Raffy Tulfo pumirma, sabi ni Ma'am Risa Morta. So, hindi porket hindi pumirma si Erwin Tulfo ay makasara na siya. Hindi, kung tutuusin na, si Erwin Tulfo patas lang. Hindi siya pumipirma, bakit? Pag nanalo kasi siyang senador, siya din ang isa sa tatayo at maglilitis ng impeachment na yan. Kasi June pa eh. June pa babalik. Fair lang si Congressman Erwin Tulfo. Yun ang katotohanan. Hindi porket, ito sa totoo lang ha, sa totoo lang, kung ang mga Tulfo maka Duterte, ako na nagsabi sa inyo, edi sana pinagtanggol nila si Sara. Ni utot ni hinga nila, wala nga kayo marinig eh. Alam niyo ang kadahilanan dyan, doon ko napansin yan yung pagkawala ng gana ng pagsuporta ng mga Tulfo sa mga Duterte simula nung binastos ni Sara si Raffy Tulfo sa Senado. Oo. Kasi ang sabi kasi ni Sara doon, instead na magngaw-ngaw si Tulfo, senador naman siya, gumawa siya ng batas, bakit hindi na lang niya gawing batas yung ningangaw-ngaw niya? Patungkol kasi ito sa hearing sa DepEd na ang nireklamo ni Senador Raffy Tulfo doon ay patungkol sa yung about sa mga nanghihingi kasi, kadalasan kasi sa probinsya, sa mga hindi nakakaalam, marami pong ganitong scenario na tawag dito, yung mga Teacher and Parents Association, yung mga teacher hinihingian kasi, ang school nanghihingi kasi sa mga parents ng yung pabili ng electric pan, di ba? Pabili ng floor wax, pabili ng TV, aircon, may mga ganun-ganon. So, doon, sabi ni Raffy Tulfo, bakit hindi pa rin inaksyonan ng DepEd yan? Alam naman natin na naisabatas na yan at pinagbabawal na sa DepEd yan. Yung panghihingi ng contribution ng mga teacher, ambag-ambagan. Oo, so yun ang sinabi ni Senador Raffy Tulfo. Alam niyo yung sagot ni Sara, instead na ingak-ngak mo yan, ingawa mo yan dyan, senador ka naman, gawin mo na lang batas yan. Ngayon, nabuisit si Raffy Tulfo, bumalik, pagkasunod hearing, may bit-bit na napakahabang papel. Listahan pala yun ng batas. At yung mga niyaw-yaw ni Tulfo, nandoon yun sa batas na yun. Di ba? Yan nga gusto ko send sa iyo, sir. Sabi ni Ma'am Rowena Talento. Yun yung katotohanan. Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi po porket ang Tulfo ay, si Erwin Tulfo hindi pumirma ay makasara na. Pamangkin nga niya, asawa ni Raffy Tulfo pumirma. So means to say, gusto nila ma-impeach si Sara. Kasi hindi naman po pwedeng pipirma si Ralph doon at saka yung asawa ni Senador Raffy Tulfo kung hindi nag-uusap yung pamilya na yan. Hindi naman natin pwedeng sabihin hindi nag-uusap yan. May mga family gatherings yan. Oo. Di ba? Oo. Yun ang sabi ni Sara na instead na magngak-ngak ka dyan, gawin mong batas. Ano pang gagawing batas ni Tulfo? Ibatas na nga. My first time using Trip.com. How is it different from other apps? Step 1. Book the best flight ticket among
Kaya, di ba, Ma'am Lily Tonini, mega love shout out po. Halos opinion mo sa akong mga kasama ko dati sa Hong Kong, sabi ko panuurin ka. Sabi ni Ma'am Elena Castillon. Actually, sa totoo lang nga, hindi naman tayo dito nagagawa-gawa ng kwento, nag-imbento ng vlog para siraan si ganito, siraan si ganyan. Lahat ng lumabas sa bunganga natin, meron tayong sources. Either nakuha natin yan sa balita, no, kasi ang mga nagbabalita sa Pilipinas marami, merong Inquirer.net, Philippine Star, merong tinatawag ditong Manila Times, merong Tribune, merong Bilyonaryo, merong Rappler, merong SMNI na ewan ko kung totoo o hindi, pabor sa kanila yung binabalita nila. Merong ABS-CBN, may GMA, may TV5, may ANC, may CNN, lahat kasi marami. So, lahat ng nilalabas natin dito, opinion natin, may mga sources, may mga bases. Diba? So, hindi tayo pwedeng magbabalita dito kasi kayo mismo, na mga loyalista, kayo ang bubuta sa akin kung nag-iimbento ako ng kwento. Diba? Kasi napapanood nyo rin yung sinasabi ko eh. Ngunit, yung mga napapanood ninyo is only summarize. No, mga summary lang yan, sinasummary lang. So ngayon dito, ang napanood din yung summarize, ikikwento natin. Kaya nga dito, this is what we call live. So ikikwento natin. Katulad lang nito, sabi ko na ang warrant ni Digong at ng kanyang mga alipores malapit na. So hindi ba totoo yan? Philippines Adventure, mega love shout out. Nikich, mega love shout out. Friend kong OFW sa UAE, dati maka Duterte, pero nung umpisa na i-share ko vlog mo, ayaw na niya kay Duterte. Napasupport naman daw siya sa Duterte dahil natulungan sila makaalis. Actually, karapatan po talaga ng gobyerno ang tulungan ang mga OFW yung umalis. Karapatan ng OFW. Salamat Sir Oranbo, 94.3 sa $4. Thank you so much po. No, sir ba or ma'am? Thank you so much po sa inyo dyan. Oo, noong araw may Nutriban pero mura lang. Dapat yan ang itinda sa school para masustansya yung kinakain ng mga bata. Hindi mga chicheria ang kanilang paninda sa mga room. Sabi ni Ma'am Lilia Ribostes. Diba? Oo. Kaya ngayon mga kababayan, katulad dito sa sinasabi ko na ang warrant ni Digong malapit na kasi nga nahatulan pong guilty, no, for crimes against humanity doon sa International People's Tribunal ng pagdating sa extrajudicial killings at sa war on drugs. So nahatulan pong guilty not only Digong but also his alipores, no? Pag sinabi nating alipores, yung mga kaalyado niya noon, yung mga kasama niya, si Bongo, si Bato, kung sino pa yung mga generals nasangkot doon sa war on drugs at sa kanyang AGK or extrajudicial killings. So actually napatunayan siguro kasi andoon si Matubato at si Las Cañas eh. So ito po mga kababayan, gusto kong ipakita sa inyo na guilty si Duterte. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi tayo dito pwede magbalita ng fake news. Di ba? Kaya wait lang ha, kasi iba tong na-search natin dito eh. So, ipakita. Crimes against humanity, war crimes and violations of law and legal instruments referred to in this indictment. This is the verdict of the International People's Tribunal against President Rodrigo Duterte. Based on the testimonies presented before the court, the president is guilty of human rights violations in line with the alleged extrajudicial killings in relation to his campaign against illegal drugs and political persecution of some activists. Therefore, So yun po, klarong-klaro mga kababayan, and thank you